Oh, no, 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 no. Kumusta kaibigan? Ang kwento natin itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Midnight Meat Train. That's good. Yeah, that's great. You ever started a movie before? Let's go. Nagsimula ang kwento sa loob ng isang tren sa subway kung saan biglang nagising ang isang lalaki habang nasa biyahe. Ilang sandali pa nakarinig siya ng isang malakas na pagbagsak mula sa isang bagon. Dahil sa kuryosidad at kaba, pinuntahan niya ito ngunit nadula siya at bumagsak sa isang sahig na puno ng dugo. Pagbangon niya, laking takot niya nang makita ang isang taong kasalukuyang pinagpuputol-putol ang bangkay ng isang patay. Sa ibang eksena, makikilala si Leon, isang photographer na nilalaan ang kanyang araw sa paglibot sa lungsod upang maghanap ng perfect shot. Nakatira siya sa isang paupahang apartment kasama ang kanyang kasintahang si Maya at malinaw na ang fotografiya ang sentro ng kanyang buhay. Kinabukasan, nakipagkita si Leon sa kanyang katrabahong si Juris upang bisitahin ang isang owner ng photo gallery na nagngangalang Susan. Ipinakita ni Leon ang kanyang mga obra, umaasang maisasama ang kanyang mga litrato sa isang paparating na photo gallery exhibition. Sa kasamaang palad, hindi humanga si Susan sa kanyang mga gawa. Sinabi nito na ang mga shots ni Leon ay walang buhay at kulang sa malinaw na identity, kaya't umalis si Leon na puno ng pagkadismaya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Leon dahil sa paulit-ulit na mga bangungot, hindi siya makatulog. Naghahanap ng inspirasyon, nagpasya siya na lumabas upang kumuha ng mga litrato. Nagtungo siya sa isang lumang istasyon ng subway. Habang bumababa sa mga hagdan, napansin niya ang tatlong lalaking hinaharas ang isang babae. Mabilis na kinuhanan ni Leon ng litrato ang nangyayari at namagitan upang pigilan sila. Nagalit ang isa sa mga lalaki kaya kumuha si Leon ng isa pang litrato. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakuhanan ang mukha nito. Nang tangkain siyang atakihin nito, itinuro ni Leon ang isang malapit na CCTV camera at binalaan sila na ang lahat ay nakarecord. Kaya umatras naman ang mga lalaki at umalis. Nagpasalamat ang babae kay Leon at ipinagpatuloy ang kanyang biyahe sa pamamagitan ng pagsakay sa tren. Sa loob ng halos walang lamang bagon, nakinig ito ng music upang magpalipas ng oras. Ilang sandali pa, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit dito mula sa kanyang likuran at walang pag-aalinlangang pinatay ito gamit ang martilyo. Kinabukasan, dumaan si Leon sa paborito niyang restaurant. Bilang isang vegetarian, palagi niyang dala ang sarili niyang tokwa at nire-request sa kusinero na iluto ito para sa kanya. Habang naghihintay, nagbasa siya ng dyaryo at bigla siyang napatigil. Dito ay nakita niya ang balita tungkol sa babaeng iniligtas niya noong nakaraang gabi. Nalaman niyang isa itong modelo na nagngangalang Erica na iniulat na nawawala makalipas lamang ang ilang sandali matapos pumasok sa subway. Labis siyang nagulat at nagmamadaling nagtungo si Leon sa istasyon ng pulis at ibinigay ang mga litrato ng mga lalaki ng haras kay Erica. Kumbinsido siyang sila ang may kagagawa ng insidente. Subalit hindi lubos na kumbinsido ang detective na si Hadley at ipinaliwanag na kailangan pa nila ng mas malalim na investigasyon sa kaso. Bago umalis si Leon, ibinigay ni Detective Hadley ang kanyang calling card at sinabing kontakin siya kung may matutuklasang bagong impormasyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Leon sa gallery upang muling makipagkita kay Susan. Sa pagkakataong ito, dala ang mga bagong litrato. Sa kanyang pagkagulat, nagustuhan ito ni Susan. Sinabi nito kay Leon na sa wakas ay may karakter na ang kanyang mga gawa at hiniling na mag-submit ng 2 pang powerful image para sa exhibition. Ang balitang ito ang muling nagpasiklab sa hilig ni Leon. Determinado siyang magpatuloy at i-challenge ang sarili. Nagpasya si Leon na mula sa araw na iyon ay magpo-focus siya sa pagkuha ng litrato sa gabi kung saan naniniwala siyang lumalabas ang tunay na mukha ng lungsod. Nang gabi ding iyon,
lumabas si Leon kasama si Maya at Juris patungo sa isang bar upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngunit hindi din ito nagtagal. Agad na nagpaalam si Leon at sinabing kailangan niyang lumabas upang kumuha pa ng 2 image na nirequest ni Susan. Pagkatapos, muli na naman siyang kinutuban na ang kanyang pagbabalik sa subway ay puno ng mga hindi inaasahang sandali na magandang kuhanan ng litrato. Sa ibang eksena, makikita sa loob ng tren ang 3 pasaherong kalmadong bumabiyahe patungo sa susunod na istasyon nang biglang mag-iba ang ruta ng tren dahilan upang malito at mataranta ang 3. Napansin ng isa sa kanila ang isang lalaking papalapit. Ito rin ang lalaking responsable sa pagkamatay ni Erica. Ilang sandali pa, walang pag-aalinlangan na pinatay nito ang 3 pasahero. Ang lalaking ito ay kilala sa pangalang Mahogany. Samantala, si Leon na nasa labas ng istasyon ay naghahanap ng mga interesting topic na maaari niyang kuhanan ng litrato. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Mahogany sa tuktok ng escalator ng istasyon. Nakakatakot at hindi mabasa ang ekspresyon nito. Nakuha ang atensyon ni Leon sa itsura nito. Nakita niya si Mahogany bilang isang misteryosong figura at tahimik na nagsimulang kumuha ng mga litrato. Sinundan niya pa ito mula sa malayo. Hindi nagtagal, naramdaman ni Mahogany na may sumusunod sa kanya. Nagkunwari naman si Leon na walang nangyari at naghanda ng umalis, ngunit bigla naman siyang hinarangan ni Mahogany. Napansin ni Leon ang isang singsing sa kamay ni Mahogany na may ukit na 8 tulis na bituin. Kinabahan man, ngunit nanatiling kalmado. Ipinaliwanag ni Leon na kumukuha lamang siya ng mga litrato. Sa huli, pinayagan siyang umalis ni Mahogany at pumasok ito sa kanyang apartment. Kinabukasan, nanaig ang matinding kuryosidad ni Leon. Nagpasya siyang sundan muli si Mahogany. Sa pagkakataong ito, natuklasan niyang si Mahogany ay nagtatrabaho bilang isang butcher ng karne sa isang meat processing facility. Sa halip na mawalan ng gana, lalo pang nagkaroon ng interes si Leon. Matyaga siyang naghintay hanggang sa matapos ang trabaho nito. Nang lumabas ito ng pasilidad, patuloy niya itong sinundan hanggang sa istasyon ng subway. Tahimik lamang na umupo at naghintay si Mahogany ng tren habang palihim naman siyang kinukuhanan ni Leon ng litrato mula sa likuran. Ilang sandali pa, sumakay si Mahogany sa tren. Habang sinusubukan ni Leon na sumunod, bigla siyang pinahinto ng isang security officer upang inspeksyonin ang kanyang kamera. Dahil sa abalang ito, tuluyang nawala sa paningin niya si Mahogany. Sa loob ng tren, isang malaking lalaki ang pumasok sa bagon kung saan nakaupo si Mahogany at sinimulan siyang kutyain. Agad na gumanti si Mahogany at tinatake ito. Nakabawi ang lalaki at gumanti rin. Kalaunan ay malalaman na isa pala itong sundalo. Pantay ang kanilang laban at ang ingay ay nakaalerto sa operator ng tren. Lumapit ang operator na may dalang baril at binaril hanggang sa mamatay ang sundalo. Sinabi nito ang kanyang pagkadismaya kay Mahogany. Sinisisi na nahirapan siya sa isang one-on-one fight. Sa sandaling iyon, naging malinaw na magkasabwat sina Mahogany at ang operator ng tren at lihim silang konektado sa pagpatay na nagaganap sa subway. Hindi nagtagal, nagsimulang makaranas si Leon ng mga nakakagambalang panaginip. Isa sa mga ito ay natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang tren, ngunit sa halip na maging saksi, siya mismo ang gumagawa ng mga pagpatay. Ang mga paulit-ulit na bangungot na ito ay lalong nagpalalim sa kanyang pagkahumaling kay Mahogany, lalo na't naalala ni Leon na nakita niya ito sa tren noong gabing nawala si Erica. Samantala, habang nakatayo sa harap ng salamin, makikita si Mahogany na may kakaibang kondisyon sa balat. Pinuputol nito ang isang bukol sa kanyang dibdib at itinatago ang piraso sa isang medicine cabinet na sa mga dahilang nananatiling hindi malinaw. Kinabukasan, bumalik si Leon sa pinagtatrabauhan ni Mahogany. Nagpanggap siya bilang isang empleyado at palihim niyang minamasdan at kinukuhanan ito ng litrato. Hindi nagtagal, napansin ni Mahogany na mayroong mali. Napilitan si Leon na magtago nang simulan siyang habulin ni Mahogany. Sa kabutihang palad, nakatakas si Leon at agad na nakaalis palabas ng lugar.
Pagkatapos, dumaan si Leon sa isang diner at kalaunan ay nakipagkita kay Juris sa isang coffee shop. Habang naroon, biglang kinuha ni Leon ang isang piraso ng steak ni Juris at kinain ito. Nagulat sina Juris at ang kusinero dahil kilala nila si Leon bilang isang istriktong vegetarian. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang nabaling ang isip ni Leon sa mga pagpatay sa subway. Ginugol niya ang kanyang oras sa pangongolekta ng mga balita at masusing pag-aaral ng bawat detalye. Nalilito naman at nag-aalala si Maya. Iniisip kung bakit labis na nahuhumaling si Leon sa isang butcher na halos hindi niya kilala. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Sa huli, gumawa si Leon ng isang padalos-dalos na desisyon. Pinili niyang sundan muli si Mahogany. Bumalik si Leon sa subway, determinadong kuhanan ito ng litrato. Habang umaandar ang tren, binantayan niya ito mula sa ibang bagon. Sa huling hintuan, may ilang pasahero ang sumakay sa tren. Dito niya nakita na isa-isa silang marahas na pinatay ni Mahogany gamit ang kanyang martilyo. Nasaksihan ni Leon ang lahat at labis siyang kinilabutan. Sa sandaling iyon, natiyak ni Leon na si Mahogany ang nasa likod ng lahat ng pagkawala at pagpatay sa subway. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga litrato habang kalmadong nililinis ni Mahogany ang pinangyarihan. Lalong tumindi ang lagim nang makita ni Leon si Mahogany na binubunot ang mga ngipin, kuko at buhok ng mga biktima saka isinasabit ang kanilang mga katawan sa loob ng bagon ng tren. At sa pagkakataong iyon, namalayan ni Mahogany ang presensya ni Leon. Tumakbo si Leon papunta sa ibang bagon, ngunit dahil wala siyang matakbuhan, kalaunan ay nahuli rin siya. Inatake siya ni Mahogany at kinuha ang kanyang kamera. Nang magkamalay si Leon, napagtanto niyang buhay pa siya at nakahandusay malapit sa isang tindahan ng karne. Pagbalik niya sa bahay, napansin niya ang isang malalim na sugat sa kanyang dibdib. Ang hiwa ay bumuo ng isang kakaibang simbolo. Labis namang nag-alala si Maya nang makita ang sugat at nang maunawaan kung hanggang saan na umabot si Leon sa paghahanap kay Mahogany. Gamit ang address na nakita sa mga litrato ni Leon, isinama ni Maya si Juris upang kunin ang kamera ni Leon mula sa apartment ni Mahogany. Matapos pasukin ng lugar, naghiwalay silang dalawa at nagsimulang maghanap. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Juris ang kamera ni Leon. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumitaw si Mahogany at inatake siya nito dahilan upang mawalan siya ng malay. Samantala, sa ibang bahagi ng apartment, natuklasan ni Maya ang bag ni Mahogany. Sa loob nito, nakita niya ang isang schedule ng subway na may petsang mahigit sa 100 taon na ang nakalipas. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanan ng bawat biyahe na nakatala sa schedule na iyon ay may kaugnayan sa isang pagpatay. Nang malaman ni Maya na pinatay na ni Mahogany si Juris, agad siyang tumakas. Dali-dali siyang nagtungo sa istasyon ng pulis at isinalaysay kay Detective Hadley ang lahat ng nalalaman niya. Gayunpaman, binaliwala ni Hadley ang kanyang kwento. Ipinaliwanag na wala itong nakitang kahina-hinala sa loob ng apartment ni Mahogany. Bigo at dismayadong umalis si Maya sa istasyon. Tinawagan niya si Leon at sinabi na dinukot na ni Mahogany si Juris. Kasabay nito, biglang lumitaw si Detective Hadley at hiningi kay Maya ang schedule ng subway na pag-aari ni Mahogany. May kung anong mali ang naramdaman ni Maya kaya inilabas niya ang baril na kinuha niya kanina mula sa apartment ni Mahogany. Sa sandaling iyon, nabunyag ang katotohanan. Si Detective Hadley ay bahagi rin ng mga pagpatay. May suot itong kwintas na may parehong 8 tulis na simbolo na nakita sa singsing ni Mahogany. Nang maipit sa sitwasyon, sinabi ni Hadley na dinala si Juris sa isang bagon ng tren sa subway. Samantala, kasalukuyang dumalo si Leon sa pagbubukas ng kanyang photo exhibition. Maya-maya, huminto siya sa harap ng isang litrato ni Mahogany at tinitigan ito ng puno ng matinding galit nang malaman na dinukot nito si Juris. Agad siyang umalis sa gallery at nagtungo sa istasyon ng subway. Dumaan muna si Leon sa isang meat facility upang ihanda ang sarili. Malinaw ang kanyang pakay. Balak niyang patayin si Mahogany.
Nang handa na siya, nagtungo siya sa subway. Kasabay nito, nasa loob naman ng tren si Maya, determinadong iligtas si Juris. Habang naghihintay si Leon, nakita niya si Maya sa loob ng isa sa mga bagon at agad siyang tumalon upang makasakay. Sa loob ng isa sa mga bagon, laking takot ni Maya nang makita ang ilang mga bangkay na nakasabit, kasama na roon si Juris. Habang sinusubukan niya itong iligtas, bigla namang lumitaw si Mahogany sa kanyang likuran. Sinubukan niya itong barilin, ngunit dahil sa matinding takot ay hindi niya ito tinamaan. Napilitang tumakbo at nagtungo si Maya sa dulong bahagi ng bagon. Ibinato naman ni Mahogany ang kanyang martilyo. Tinamaan ng binti ni Maya dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Nang papatay na sana siya ni Mahogany, biglang lumitaw si Leon at nakuha ang atensyon nito. Nilamon ng matinding galit, sinalakay ni Leon si Mahogany at mabilis na pumabor kay Leon ang laban at nagawa niyang itapon si Mahogany palabas ng umaandar na tren. Mabilis na lumapit si Maya sa tabi ni Leon at sa sandaling iyon nakaramdam sila ng kaligtasan. Naniniwala sila na tapos na ang lahat. Ngunit di nagtagal, biglang namatay ang ilaw sa loob ng tren at huminto ito sa isang lugar na hindi pamilyar. Lumapit ang operator ng tren at sinabi kay Leon at Maya na lumayo sa mga nakasabit na bangkay na nagdulot sa kanila ng kalituhan at pangamba. Ilang sandali pa, lumabas ang mga kakilakilapot na nilalang mula sa kadiliman. At dito ay sinimulan nilang kainin ang mga nakasabit na laman. Nang mapagtanto ang panganib, tumakas si Leon at Maya sa tren sa pinakamabilis na aksyon na kanilang makakaya. Patuloy silang tumakbo hanggang sa marating nila ang isang tila abandonadong istasyon. Ngunit sa oras na inakala nila na tapos na ang lahat, muling lumitaw si Mahogany na buhay pa rin sa sandaling iyon. Dito ay muling nagkaroon ng labanan sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, natalo ni Leon si Mahogany at sinaksak niya ito sa leeg gamit ang isang buto ng tao na nakakalat sa sahig. Bago pa man matapos ni Leon ang laban, biglang bumalik ang operator ng tren at walang kahirap-hirap na binuhat nito si Leon mula sa sahig at marahas na pinutol ang kanyang dila at saka ito kinain. Pagkatapos, isinuwalat ng operator ang katotohanan. Ang mga nilalang na kumakain sa subway ay naninirahan sa ilalim ng lupa bago pa man itayo ang subway. Si Mahogany at ang operator ng tren ay naatasang protektahan sila at panatilihing nakakakain, inaalay ang mga biktima gabi-gabi. Ginagawa nila ito upang pigilan ang mga nilalang na lumabas sa lungga at maging banta sa sibilisasyon ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit palaging nangyayari ang pagpatay ni Mahogany sa gabi. Kinokolekta niya ang mga biktima bilang pagkain. Pinapanatiling busog ang mga nilalang at itinatago sa mundong ibabaw. Pagkatapos, binutas ng operator ng tren ang katawan ni Maya at inalis ang kanyang laman loob. Pinilit si Leon na kainin ito. Kinabukasan, naging mas nakakakilabot ang sitwasyon. Makikita ang isang lalaki na maayos ang damit. Mapapansin na naghahanda ito para sa araw na iyon. Suot ang parehong singsing na may 8 tulis na simbolo na minsang isinusuot ni Mahogany. Sa ibang lugar, makikita naman na pinapanood ni Detective Hadley ang balita tungkol sa pagkawala ni Maya. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng lalaki upang kunin ang schedule ng subway na pag-aari noon ni Mahogany. Ilang sandali pa, habang naglalakad ang lalaki sa loob ng isang bagon, mapapansin na kapareho nito ang porma ni Mahogany. At sa wakas, mabubunyag na ang lalaki ay walang iba kundi si Leon na ngayon ay siyang magpapatuloy sa parehong ritual, naghahanap ng susunod na mga biktima. Ang moral lesson ng kwentong ito ay dapat dito isakay ang mga politikong buhaya para maubos na sila. Aray ko! Kung pabor ka sa sinabi ko ay pakilike naman ng video. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka.
Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.